Isang anti-scam center ang binubuo ng Department of Information and Communications Technology para labanan ang mga panloloko gaya ng text spoofing. Yan ang mga panlolokong text na ginagaya ang mga pangalan ng kumpanya o ahensya para makapasok sa lehitimong text thread. Pinangambahan din na magamit yan sa eleksyon 2025. Ang mga hakbang ng telco at ng DICT sa balitang hatid ni Darlene Kai. Ilang beses nang nakatanggap si Ana ng text messages na sa unang tingin ay mukhang legit dahil pumapasok ito sa lehitimong text thread ng bangko kung saan siya may account. Pero sa mga sumunod na ibang text, pinapaklik na siya ng link. Nakakatakot na nai-infiltrate na yung mga ganitong mga businesses and government agencies because hindi mo alam kung anong pwedeng gawin nila doon sa information na makukuha nila. Text spoofing ang tawag dito kung saan ginagaya ng mga text scammer ang sender ID o pangalan ng kumpanya o ahensya ng gobyerno. Kaya kung minsan ay pumapasok ang mga mensahe nila sa lehitimong text thread. Nababahala ang Commission on Elections o COMELEC na magamit ang text spoofing sa eleksyon 2025. Kahit sa halalan, lalong-lalo na threat ang misinformation, disinformation at fake news. Pwedeng palabasin na masama ang isang tao. Pwedeng palabasin na ito ang iboboto ng isang grupo. Pwedeng palabasin na nag-withdraw yung isang kandidato. Yan pong lahat ay mga posibilidad sa makabagong pamamaraan natin. Kaya naman po, ang aking pong pinagbibilin sa sambayanan, always counter-check. Ang ikinakatakot din ng COMELEC, upgraded na ang text blast machine sa ginagamit sa text blast. Pwedeng palabasin na kayo ang nagpapalaganap ng mga text na ito kahit na hindi naman ikaw. Pwedeng mailagay yung number mo kahit na hindi naman cellphone number mo yan. O kaya halimbawa na lang, pwedeng sabihin na namamahagi sa iyo ng tulong sa bahay mo, magpupuntahan yung mga tao, yung pala hindi naman pala sa iyo galing yung mga text na yon. Maging ang First Family at ibang kilalang politiko, tinatarget din daw ng text spoofing ayon sa mga ulat na natanggap ng Globe. Sa isang pahayag, sinabi ng Globe na gumagamit ang spoofers ng peking cell towers at International Mobile Subscriber Identity o IMS Skycatcher na isa raw portable device na natatarget ang mga mobile users sa loob ng limitadong radius at na-downgrade ang kanilang signal sa 2G. Ang mga text spoof daw ay hindi dumaraan sa network ng Globe. Nag-iimbestigahan na raw ang Globe katuwang ang mga otoridad at ibang partners para maiwasang maulit ito. Nagpaalala rin ng Globe na maging alerto sa mga kahina-hinalang text messages. Hindi na daw sila magpapadala ng mensaheng may kinalaman sa politika. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Malacanang at nagsabing i-check pa raw nila ito. Nauna nang sinabi ng SMART na nakikipagtulungan sila sa NTC at Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para mapigilan ang paggamit ng fake cell towers at mahuli ang mga scammer. Wala raw duda si DICT Secretary Ivan John Uy na gagamitin ng masasamang loob ang text spoofing sa eleksyon. Kaya nakikipagtulungan na raw sila sa COMELEC, mga telco at ibang ahensya ng gobyerno. We're currently setting up also an anti-scam center so that if the public receives anything like that, they can refer it immediately to our anti-scam center and we will tell them whether that is authentic, real, or fake. Okay. Para may mapuntahan kasi ngayon, kalat-kalat eh. Paalala ng DICT sa publiko, mas maging mapagmatsyag. Huwag mag-click ng link sa text message at i-double check ang anumang impormasyon sa opisyal na mga source bago maniwala. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, siguraduhin nakalock ang inyong sasakyan habang bumabiyahe. Sa R10 o Mel Lopez Boulevard sa Maynila, huli kampo ang panghahablot ng bag mula sa isang sasakyang naipit sa traffic. Balitang hatid ni Oscar Oida. Sa videong ito na nakuha ng GMA Integrated News, makikita ang dalawang lalaki na animoy sinisipat ang isang dumaraang sasakyan sa Road 10 sa Maynila. Ang isa, patingin-tingin mula sa bangketa, habang ang isa, lumapit at tila pinaikutan ang sasakyan. Saglit silang nawala, pero nang mapahinto ng matagal-tagal sa traffic ang sasakyan, nilapitan ito ng mga lalaki. Binuksan ang pinto at pinagtulungang hablutin ang bag ng pasahero. Sabay takbo. Agad nag-imbestiga ang Manila Police District at tukoy na nila ang mga suspect. Inihintay lang natin itong biktima na mag-report sa ating kapulisan o makipag-ugnayan sa ating kapulisan para masampahan natin ang kaukulang reklamo itong mga taong ito. Sa isang krimen gaya nito ayon sa pulisya, nakapanamantala ang mga salarin dahil sa tatlong elemento: target, opportunity at desire.
Sa pagkakataong ito, nakita natin sa video, na meron sila nga opportunity dahil bukas yung pintuan ng sasakyan. Palagi natin titignan yung safety natin. Tignan natin kung nakacheck yung mga ating sasakyan at kung may papansin tayo mga kahina-hinalang individual, base sa kanilang presensya at kinikilos, itawag nila agad sa kanilang kapulisan. Paalala ng isang road safety expert, maging alisto lalo na sa mga lugar na alam na delikado. Unang-una, dapat nilalak lahat ng pinto ng kotse. Palagi nakalak ang lahat ng pinto. Baka pwedeng nalalak o naka-strap o kahit na ano, para lang hindi madaling damputin. Paano kung nasa sasakyan o open type tulad ng jeepney o motorsiklo? Maglalagay ako ng kahon o parang box na doon ko ilalagay ang mga gamit ko. Hindi yung open na nasa upuan lang. Kasi madaling damputin eh. Kung meron kang box na nalalak doon sa motorsiklo, ilagay nila doon yung kung ano man yung dala nilang valuable. Makatutulong din daw kung may dashcam sa mga sasakyan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik telebisyon ang Korean actress na si Kim Hye-soo sa isang action thriller series, ang Chikahan with Hye-soo at kanyang co-stars sa latest ni Lin Ching. Bibida ang legendary Korean actress na si Kim Hye-soo sa Unmasked. Ang istorya nito ay umiikot sa mga journalists na kailangang ma-solve ang isang 20-year-old cold case. Bagay ito sa aktres Del Anya. Nagkaroon siya ng interes na maging isang reporter nung siya ay nag-aaral pa. 사실 제가 실제로 고등학교 때까지 사회부 기자가 되고 싶은 꿈이 있었어요. 근데 정말 터프한 파트라고 하더라고요. 그리고 그때도 이미 이제 연기를 하고 있어서 자연스럽게 계속 연기를 하게 됐는데요. 사실 솔직하게 얘기하면 그때 마음에 품었던 꿈을 배우로서 작업을 통해서 간접적으로나마 조금씩 경험하는 희열은 있는 것 같아요. Para sa co-star niyang si Jung Sung-il, isang malaking blessing ang makatrabaho si Hye-soo. 그러니까 뭐 축복이란 말 자체 안에 담긴 의미가 많은 것 같아요. 사실 누구나 하고 싶은 배우를 만나기가 쉽지가 않은 거고 그 많은 사람 중에 또 제가 같이 할 수 있게 된 게 영광이었고 그 순간이 어쨌든 제가 기대했던 것들 기대를 하다 보면 실망이라는 게 조금이라도 하게 되는데 Now, the title of the show is Unmasked. And if you were both unmasked of your public persona, what do you think people would see? 너무나 허술하고요. 빈틈이 많고요. 실수도 많고요. 했던 실수를 자주 반복하고 일상성이 좀 많이 떨어져요. 그렇죠. 저도 뭐 마스크라는 게 어쨌든 대중이 바라보는 이미지가 있을 텐데 그걸 벗었을 때는 더 유쾌하고 재밌고 장난도 많이 치고요. 뭐 똑같이 허당이고 좀 바보 같은 것도 있고 그런 것 같아요. 파이터 스탠바이. Lin Ching nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaghahandaan na ang panunumpa para sa pagbabalik White House ni US President-elect Donald Trump. Inaayos at nililinis ang US Capitol grounds kung saan gaganapin ang presidential inauguration sa January 20. Nagsagawa na rin ng rehearsal sa tulong ng stand-ins ni Trump, Vice President-elect J.D. Vance at ilan pang opisyal at personalidad na inaasahang dadalo sa programa. Nagkaroon na rin ng pagsasanay ang mga sundalong magbabantay, pati na ang mga membro ng US Marine Band na tutugtog sa presidential inauguration. Arestado ang isang babae matapos makuhana ng halos 1 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Valenzuela. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Nang makuha ang hudyat na nagpositibo ang transaksyon, agad pinusasa ng babaeng subject ng drug buy-bust operation sa isang bakanting lote sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang 46 anyo sa sospek dahil sa kasong may kinalaman din sa droga.
This is intelligence-driven na minomonitor ng mga operatiba natin. Dahil nag-avail ng plea bargaining, so ganun pa rin. After a year, bumalik pa rin siya sa trabaho niya. Nakakuha mula sa sospek ang 140 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 952,000 pesos. Ang ibang transaksyon pinapadaan daw online. Yung area of kanya talaga, yung transactions here, specifically Valenzuela. But according nga dito sa mga operatiba natin sa tactical interrogation and debriefing nila, ay may mga kliyente rin siya sa Bulacan and somewhere in Laguna. Nakakulong ang suspect sa Substation 2 ng Valenzuela City Police Agent De Leon. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, may sorpresa sa fans ang cast ng inaabangang adventure serye na Lolong Bayani ng Bayan. May chance kayong ma-meet ang mga bida ng serye mamayang 2:00 ng hapon sa Quantum Skyview Gateway Mall 2 sa Cubao, Quezon City. Abangan dyan sina Kapuso Primetime Hero at MMFF 2024 Best Supporting Actor Ruru Madrid, Sparkle Artist Shaira Diaz at ang iba pang cast ng serye. Mapapanood na po ang Lolong Bayani ng Bayan simula January 20 sa susunod na Lunes na po yan sa GMA Prime. Punta na po kayo mga kapuso mamaya sa Gateway Mall 2 2:00 ng hapon. Kaugnay sa pagsisimula ng election period, nationwide gun ban at pagpapatupad ng checkpoint, kausapin natin si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, opisyal na nga po nagsimula yung election period. Kumusta po yung pagpapatupad ng guidelines at protocols? Tama po kayo at naging maayos naman po yung pag-establish ng mga checkpoint natin sa buong bansa. At dahil dyan, meron pong 80 na individual ang nakitaan, nahuli, na-aresto sapagkat may dala-dala silang mga firearms outside ng residence. Kahit pa nga may lisensya sila o merong permit to carry, pero wala naman pala silang mga karampatan na exemption mula sa Commission on Election. At the same time, so far naman po, maayos din yung kalagayan ng mga law enforcement authorities natin sa ating mga checkpoints. Wala naman po tayo nare-receive na kahit na anong reklamo mula sa mga kababayan natin, sinisigurado na ang kanilang mga karapatan ay nare-respeto. Sa inyo po obserbasyon, ano mga election violation ng mahigpit na binabantayan nyo sa mga panahong ito? Siyempre po, ang kauna-unahan muna ay yung paglabag sa gun ban at dapat may exemption yung mga taong may daladalang armas sa labas ng kanilang mga bahay. So yan po ang minomonitor natin mabuti. Lalong-lalo na rin yung posibilidad ng election-related violence. Yun po ang kadahilanan, Sir Rafi, kung bakit meron tayong mga areas of concern na red category, orange category, yellow at meron din tayong green category upang kahit paano makita natin ang posibleng violation ng ating pong election law ngayong nagsimula na election period. At para sa kaalaman ng lahat ng nasa pamahalaan, bawal na rin po ang pagsususpend, pagtatransfer, pagdidetail sa pamahalaan ng walang kaakibat na permiso mula sa Commission on Election. Meron po kayong coordination with PNP kung paano ma-identify yung mga private armed groups? Meron pa po bang mga ganito ngayon? Ay, yan po yung ating pinagbiling talaga, Sir Rafi. Nung makipagpulong tayo sa AFP at PNP, sinabi natin baka pwede ma-abolish, mawala ang lahat ng private armed groups sa buong bansa. Naniniwala tayo, walang magiging matiwasay, maayos at malinis na halalan hanggat naandyan ang mga private armed groups sapagkat sila ang nananakot. Sila ang dahilan kung bakit mas nakakapamili ng boto ang mga politiko at mga iba't ibang partido. Kaya kinakailangan mawala po ang lahat ng yan. Opo, paano naman po makaka-apekto sa printed ballots at sistema ng eleksyon kung biglaan pong may umatras na isang kandidato? Sapagkat sa kasalukuyan po ay nag-iimprenta na tayo ng balota at medyo nakakarami na rin tayo na nai-imprenta na balota. Kung sakali pong may mag-withdraw lalo na national position, ay hindi na po kami pwede mag-reprint o magsimula muli ng pag-iimprenta ng balota. Ang mangyayari na lang po, Sir Rafi, yung pangalan ng kandidato ay naandyan pa rin sa balota. Subalit kung siya halimbawa nakapag-withdraw, naandyan ang pangalan sa balota at naihalal ng mga kababayan natin,
lahat po ng boto sa kanya ay makukonsider na stray votes o baliwala at hindi ito bibilangin. Okay, pagdating naman po sa gun ban ulit, automatiko bang arestuhin at kukumpiskahin ang armas ng sinumang mahuhuling magdadala o gagamit ng armas kahit po emergency case? Opo, kahit po emergency cases ang sinasabi, good faith is not a defense, Sir Rafi. Dapat lang yung mismo mga may armas, dapat nagsiservisyo o ongoing yung pagsiservisyo nila. Halimbawa, miyembro ng AFP, miyembro ng PNP o iba pang law enforcement authorities. Pag sinabi po kasing cancel ang mismong pagdadala ng barel outside the president at yung mismong lisensya po nila. So yung mga sinasabing emergency, siguro po a matter of defense yan. Pero sa bandang uli, ang katanungan pa rin, ikaw ba ay nakakuha ng exemption mula sa COMELEC? Okay. May SOP ba pa pagdating sa checkpoint at ano yung mga indikasyon na legitimate po yung checkpoint? Opo, Sir Rafi, dapat itong maintindihan ng mga kababayan natin. Irirespeto po ng lahat ng mga tauhan ng PNP at AFP, Bureau of, sa Coast Guard at saka po sa ating pong Bureau of Fire Protection na ang karapatan ng mga kababayan natin ay laging pinakapangunahin na nasa isip nila. Ibig sabihin, limitado lang sa plain view ang mga nag-i-inspect dyan sa checkpoint. Hindi pwedeng basta magpabukas, hindi pwedeng basta palabasin yung mga tao, yung mga motorista sa kanilang mga sasakyan. O kaya naman sila ay basta kakapkapan. Bawal na bawal po yon. Okay, malinaw po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Halik. Maraming salamat po, Sir Rafi. Mabuhay po. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.